nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. And Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Naton oras sa kabarangay, medan na kita 14 minutos na nakalabay ha alas 2. Mapay nga kalup, welcome ha aton taramdan na Info Sentrum. Uy, last day na no, hiton na bulan, hiton na Abril. Atipen pumigda ito na iyo kahampang kapag naton didi Master Control Coach UFM Buna Jr. Anay ha, may dala kita babatonon. Alright, so okay. May dala kita gina-attenderan kay nakadto kita ha Overseas Workers Welfare Administration kon OWA para hiton aton mga overseas Filipino workers. Bangin diri ka mo maaram no nga may ada kita OWA dinhi ha aton probinsya. May da kita opisina hiton OWA dinhi ha aton ha Eastern Samar. So nahimumutang ini ha second floor hiton old Capitol building. Labi na yan na very timely ni amo nga ni iton aton iga tatapik kay yan na para naman mahibaro ka mo ang mga pamilya or hika mo mismo nga mga overseas Filipino workers nga nabalik kay yan na nahituman ini nga problema dito naman ha Middle East. Maupay ito ni ginahatag nga programa hito na gobyerno nga nakadto kita na hituman kay may danaton na dito mga kababayan nakadahaton opisina hiton DTI, may dana opisina iton Department of Trade and Industry. Labi na ito na natutok pagtaga loans nga iba pa nga mga kalungganayan nga pwede ihatag hiton na DTI. Pwede ka mo bumisita adala tabukla hiton OWA nga na Public Employment Service Office second floor ha Kapitolyo. Iton aton pag-irestoryahan niya na kay ilalatag, iginlatag kanina ha ato na pakigimang raw kan Ma'am Jane Noromor, ito na Family Welfare Officer kon FWO, ito na OWA Eastern Samar. Ayan.
Nahituman sa ringko pa may da mga ato na mga kababayan nga naga-undergo yanahin tinatawag haladaw ano adtoan sa ring ni Ma'am Jane Noromor. Naga-undergo hin entrepreneurial development training haylarom hito na Department of Trade and Industry kumbaga prerequisite ini para makakuha ka mo hiton na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. May dangayan pala kita maabot anon siring ni Ma'am Noromor. May ada kita 22 overseas Filipino workers nga repatriated tikang mag-start adton war adton samok dito Middle East amoy nabuligan naton na gobyerno nga nahiuli nga niha aton na probinsya hiton sinirangan Samar. 20 adton land-based na sa ring Ma'am Jane nga naduha naman iton sea-based. Mas karuyag iton aton na mga OFWs nga livelihood iton na ira makukuha nga ayuda tikang gobyerno. Maguruguti iton na prefer hadton na employment. So siya iton aton na tupiko nga iga papahataiyo nga kung may pa kita oras nakaistorya namon in pira nga mga OFWs iba-iba la adton ira istorya istorya hadton ira naman naging kaagi samtang natrabaho hira dito naman abroad nga adton nagpugus sa ira nga umuli nga niha aton nasod. Syempre unang-una adton pagtaga samok gera dito naman Middle East. Ayan. So amoy ni ito na iglalatag ni Ma'am Jane Noromor aton pagharampang ina nga kelep hataramda na Info Centrum. Kabarangay, kaupod naton Master Control sa ringko, hi Coach UFM, Transmitter Chief Tech Joey, pinaghiton supervision ni Ate Ruth. Among waray nakita hini makabalik kanina nga station kay daman aton nakuhaan hin info balita dito naman Capitol. Thank you nga dahaton staff hiton OWA Eastern Samar pangunguna ni Ma'am Jane Noromor ngan sugad man di naman tinabo kami ngadto naman na Department of Trade and Industry. May dakita dida mga pictures Coach UFM. Para hiton diri maaram kon hain himumutang iton OWA diniha aton Eastern Samar yadiman ira ini opisina ada ini hiton second floor old Capitol building para mahibaro kamo kon hain dapit iton OWA Eastern Samar. Overseas Workers Welfare Administration Eastern Samar. Sige daw unahon talaan ini kaya very timely bangin pwede ka mo humabol may da pa man nga da pa hiton ka alas 5 para hiton na namamati yan nga adala hiton ira naman tagsa-tagsa nga panimalay. Aton anay i-greet shout out nga dakan Fermin Hisuyot maupay nga kelop Ati Pen pa shout out po didi katalabaan Resto Bar didapit hiton initon dapit Fermin Hisuyot ba hingka unique na mahit nga ngaran hiton nga Resto Bar. Diri pwede i-mention on air. Ngan syempre ito na ato na labaw hiton PCIC Eastern Samar Sir Cresley Noromor. Oy Sir Cresley nim Ma'am Jane Noromor. Siya iton ato na labaw yan iton na OWA Eastern Samar. Alright. Nasa rin Ma'am Jane iton kabugusan nga aton mga overseas Filipino workers nga
karegsid ngan iton rehistrado hiton OWA. Kasi may da natin mga OFWs na sa ring Ma'am Jane nga diri hira na pa-member or diri la talaga siguro hira maaram ano, paano maging miyembro hiton OWA. Ngagi-importante nga dapat miyembro kamo hiton OWA. Karegsid nga na parehistro ngan may dahiton bayad. Diri naman dakit bayad. Mga iton sa katuig, iton ibabaydan pagpa-member is almost 1,500. Ngan iton validity hiton yung membership ha OWA is 2 years. Good for 2 years. Ada na damo iton mga benefit. So kung diri ka miyembro, parang limitado na iton imo benepisyo. So dinhi ato na Eastern Samar iton rehistrado no ha OWA ngan active karagsin nga na bayad hirano hiton membership na abot in 14,884. Iton aton mga overseas Filipino workers ano nasa ring Mama Jane Noromor. Hiton naman nga kadamo 22 na nga mga overseas Filipino workers adton na repatriate, kumbaga repatriated na kauli na hiuli diri nira kariyag or talagang nagpirit tira muli darahiton kadilikaduhan ano dito naman ha Middle East. As of April 21 nasa ring Mama Noromor 22 na nga overseas Filipino workers adton inuli nga ni haaton. Hito naman nga 22, 20 iton land-based, duha iton sea-based. Habugos naman nga Pilipinas adto na nahiuli na ano na repatriate tikang adto na Samo ka Middle East from February to April 21 adto na hitala is sobra na 6,000 kadamo na ano nagkauli 6,532. 67% hini inuli darahan gera darahiton samok. 12% nag-end na aton ira contract, ang iba naman medical issues. Ngan habugos naman nga Region 8 aton inuli na nga mga overseas Filipino workers 185. Ngan 22 sini tikang din ha Eastern Samar. Ito na-account la iton hiton OWA kasi may da iton iba diri man hira member or diri man hira napasakop hadton repatriation kasi may da proseso para ka mahiuli nga makukuan ka ba mahitatala ka no hiton Overseas Workers Welfare Administration. Parehon akon friendship hanak patud waray hiya hilista mukunta ini nga binubuligan natin ano para naman maka-avail hiton mga kalungganayan. Waray hilista kay diri na niya mailob talaga na dudto hiya ha Dubai. Grabe adton ira daman didto ano mga missile although na i-intercept ano didto na ira nasod pero adton mga debris may da nga ni daw usang Pakistani nga naiguhad ton debris namatay. Salit nagmamalaka uli talaga hira. So amin nino igin istorya ni Ma'am Jane upon repatriation na sa ringhiya no. Atensyon iton aton na mga kabarangay no, mga OFWs aton ira pamilya para kamuhibaro nga ito naton gobyerno may ada ngay ansugad hini nga nakakabulig no. An nahibubulig hiton OWA shelter. May dagihapon welfare, syempre bubuligan hira, didto pala ano hiton nasod nga kundiin hirain apektado, check hira, gintatagan hiton ira basic necessities, ngan iton transportation. Ini nga nagpakauli, pasahian hira. Pero diri nga tanan naman, kay an iba, ira talaga nala pasahi, kay namalauli na hira. Pero kung naghuhulat lahira ano, may daman kasi proseso, may da gobyerno iton nahatag or napasahi ha irat tipakan niya Pilipinas. Ngan kung nahiuli na hirangan hinaman ha aton nasod or nga danaha Manila, may dahito na sa ring Ma'am Noromor airport assistance ginaayudahan hira. May da temporary accommodation dito ha Manila ngan transportation domestic ano nga flights tikang ha Manila nga da naman ha Tacloban. Tapos tatagan gihapon hirahin pamasahe kun ada na hira Tacloban
tipakan hinaman haaton haboronggan. So ginistorya ni Ma'am Jane uni na mababatean niyo ito na flagship sa ito na flagship programs ini nang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Kumbaga livelihood din hiya ngay ginahatag nga ayuda para hiton mga repatriated an mga nahiuli ngan hidara hiton gera didto. So may dahira kumbaga whole of government approach maini nasa ring Ma'am Jane Rumor. So mga ahensya ito na gobyerno nagbuburublig paro kanina hanaton na naatenderan naka-cover kita hadton entrepreneurial development training under hiton DTI. So kabakyang nira iton DTI para tutduan hira paghimo hiton business plan kasi prerequisite ini hiton Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Iraliwat ka tie up iton Dolly. So nakipag-partner kung kariyag nira makatrabaho, aada ito na job placement. So may da mga job fair. Iton training, may da tinatawag yan na nasa ring Ma'am Jane, Expanded Tertiary Education Equivalency Accreditation Program. Although na-exist na inhiya sa ring ni Ma'am Jane and all over the country, pero base daw hiton ira mga research, so diniha aton ha rehiyon 8, waray pa hini. Waray pa daw nag-o-offer nga university. Kasi may dahini mowa iton owa nga dahiton CHED, pwede makakuha hin degree an aton mga overseas Filipino workers basar hiton ira experience dito hagawas. Iton mga seafarers naman, so nakipag-partner gihapon iton OWA nga dahiton National Maritime Polytechnic para hiton upscaling hiton mga seafarers. Para di rin nahira bumayad pag dugang ba hiton ira naman na skills. May dalawa tinatawag kalingaan kalusugan, kumbaga psychosocial counseling ini nga dahiton mga distressed OFWs. So hapag kaya na naghihingita na hinyakap at butika para dito na magpapa-check up iton aton mga OFWs aton ira family. Kasumpay hini ka barangay adi aton pamatian aton siyahan nga paglaygay ni Ma'am Jane Noromor ito naton Family Welfare Officer hiton OWA Eastern Samar. My name is Jane Noromor. I am from Borongan, the new FWO, Family Welfare Officer hiton OWA, assigned in Eastern Samar. So, as of now, ini nga datos 2025 may nakita 14,884 OFWs nga didiha Eastern Samar. So, may da naman kita 22 nga na-repatriated pag-start han war. Inihiya nga datos na kuhay ni by April 2021. So, may da kita 20 land-based, duha naman liwat ha sea-based. Tapos, yan na, preferred liwatan aton mga OFWs, 30% kasi haira, gusto nira livelihood. And ira, may bubulig naton haira, 20% naman liwat, and preferred employment. Anira gusto. So, now, 67%, may nakita 6,532 total, kanang bukus na tiya nga Pilipinas, nga mga naripat pag-start han war from February to April 21. So 67% hadto ma'am was umuli because of the war. 12% naman contract termination. Tapos ano ba naman medical issues. So halo-halo na kaya nga da. May da naman kita 185 OFWs din hina Region 8 nga naripat. So and in-expected nira, by April 21, may hadto 700 OFWs nga in-expect kita all over the Philippines nga mauli, nga marirepat. So, and upon repat naman, and aton maibubulig na ira, dito, and shelter, welfare check, basic necessities, nganhin transportation, o kung natiya nga daan ira commercial flights, paulit ka sa Pilipinas. So, diri man la, and the repat itself, and ihahatag ni OWA, may daghat naman post-repat, didi na nasulod ang airport assistance. Pag abutan nira, didi ha Pilipinas, airport assistance, temporary accommodations dito
ha Manila if ever taga di man hira. And transportation na ira domestic flights. Tapos pag abot nganhi, like for example, ato na hira ha Manila, ano ibubukirahin flights, pika diha aton haboronggan. Di assist gihap hira ngadto kun pag abot namin dito ha Tacloban for example, o wag hapat mapasahe ha ira, ti pauli niya ni haboronggan. So, amo naman latest updates, aside han aton mga core programs, may amo naman flagship at amon flagship program yan naman hinahatag mostly nga inaabihan aton mga repatriated and mga OFWs is the Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Livelihood inihiyang hinahatag. And then naman may da kami strengthen reintegration process nga whole of government naman inihiyang approach kung anit mga may bubulig ha aton mga OFWs. May da kita 4 pillars itong negosyo. Partnership ito namon it DTI. Paghatag ha irahin seminars, if ever gusto manira mag-start yung negosyo, upod na inihiya nga BPDH. Tapos, trabaho naman in partnership with DOLE, job placements, kay itatong kasi ibang OFWs, gusto gud nira trabaho. Anyara din bibili. Aside lahan, business, matagaan natin hirahin, trabaho. Ngayon, nakipag-coordinate gapit ibang private sectors para mag-conduct rin job fairs. Tapos, in coordination itong DOLE para referral system para in terms of job placement. Tapos, ang ikatulo naman is the pagkatuto. Aadi na nga aton training and expanded tertiary, may daman kita. Kung kakulok, nagkaamay da pala kasunduan, OWA, nga HICHED, na pwede makakuha degree ang aton mga OFWs based on your experience sa gawas. So, asya na yung tinatawag nila nga Expanded Tertiary Education, Equivalency, and Accreditation Program. Na-exist na yung hiya actually, ini nga batas all over the country. Pero based haamon research, din aton region, waray pa nag-o-offer na university. Pero, I believe LMU, nagtitikang nahirahin ira pagpa-certify para makapag-continue liwat hirat-ira degree. Ato naman mga seafarers, may daghap in partnership itong UWA, National Maritime Polytechnic, para upskilling hit aton mga seafarers. So, and the last naman is the Kalinga and Kalusugan. Ada na nasuludan natin mga psychosocial counseling for the distressed OFWs. Magla-launch, di rin lang sure kung when, pero may na launching, nagka-canvas na hirap on the in place nga pwede yakap at butika. Dito pwede magpa-check up and aton OFWs and their families nganhin libre nga gamot. So, then lang, aside from aton mga amatuan na pauna no an aton na-mention nga pinaka in demand kumbaga iton most preferred nga kariyag makuha nga bulig hiton aton mga nga programa no under OWA hiton aton mga overseas Filipino workers amo ini nga Balik Pinas sa Balik Hanap Buhay program. Di man nga ni sige daw ano niya nga Balik Pinas sa Balik Hanap Buhay program yada Coach UFM nga 059 nga video. Aton daw utro ibalik Ma'am Nurumor. Waray ko didak waray dida no. Sige, buwas na nala iton kanan buwas ini nga ini nga didahiton sumat estihanon aton i-report. Anyway, ato naman nasabi nga kinahanglan mabayad hira aton membership is $25. So equivalent inihin 1,500 pesos. Adton ira naman
ibabayad para maging miyembro ka, para mahirehistro ka, no? Ang requirements na ringhi Ma'am Noromor, passport, syempre, ngan importante may daka contract. Picture hadto niyo business proposal kon proof of valid address. Amo na ining kinhanglan magpailarom kamohin EDT kon entrepreneurial development training ilarom hiton DTI. Paano mag-continue or mag-open hiton business kasi iton maximum nga hatag is 200,000 pesos para makastart hiton negosyo. Amoy ni adto nagin aatenderan hanaton mga beneficiaries san Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Hala daw utro natin i-flash laanay dida Coach Ufem adton ira mga pictures samtang papailarom hira EDT kon entrepreneurial development training hiton DTI adton diri adton isang mga pictures dida adton mga overseas Filipino workers. So ditohan opisina hadton DTI may dadidadamo hira nga mga OFW nga nag-undergo hira hiton EDT kon entrepreneurial development training. So para makakuha hira hini nga Balik Pinas Balik Hanap Buhay program magpapailarom laanay hira dida. So gintutot doan hirahan DTI kung paunano adton pamamalakad hiton negosyo, papano adton proseso labi na kon makuha na hadton ayuda from OWA. Kasumpay hini na kamayada kita hinhigayon nga makaistorya ta naman in isa hadton nag-undergo yan na proseso para naman na makakuha hirahin na kalungganayan under Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. So nabuligan na inhira mga repatriated inhira nahiuli labi na ini nga aton na siyahan talaanay nga maaaruan hin impormasyon hi Ma'am Janet Aclaucho maupay nga kelep taga San Julian inihiya. So nagtrabaho dito ya Saudi as cleaner nga nagkamayadahin problema iya agency nga daraliwat hadton samo kan gera dito naman Middle East nakadtuman inihiya Saudi. Sige daw aton pamantian hi Ma'am Janet Aclaucho nga taga Bungto hiton San Julian. Ako si Janet Aclaucho, 44 years old. Nagtrabaho ako sa Saudi Arabia as a cleaner, ma'am. Tapos, inarokan buligan Polo Embassy para magpa-repatriation. Darahan akong sitwasyon dito sa Saudi. Kay an akong dati nga company, ay an akong inaplayan nga company, wala nira as kasuhan akong papel. Kaya naging illegal Kaya nahadlock bangin madakuphan mga pulis, makukulong Tapos ang pangalawang dahilan naman, kay tagyera ha Saudi. Kasi namin nga nagpursigi nga inaro kinato ka Polo Embassy para makauli Pero akong ticket, ma'am. Kaya kung magkukuhan kasi na magkukuhanan Polo Embassy, medyo mag-iihapan kuanan pag nila kauli. Kaya nahadlock naman Kaya nagkuhan talaga kung makauli Nagpursigi. Sa kuan para makaabil ko kay nakakuan na nga kami ng mga OFW bisan lagot ay may dado ko ng mga bulig haamon kaya nagkuan kami financial assistance as niya yan mo nagawid anang training din sa DTI intra-process panira Or kuan walo ka tuig dito Saudi Arabia pero may kanawa 2023 na akong last na nagbakasyon akong dati nga company pagkuan ko na akong nag-apply na akong dati nga company yun na pala uuli siya ito yes alam mo kuan kontrata mga one and a half siguro. Wala lang pakakakuan, ma'am. Kaya,
diri ako para pagkakumpira ko. Basta diri pagtapos ang kontrata na pangalawa kampanya. Kaya nagkuanak inuli. Okay. Alright, so amod to an siyahan nga kat coach UFM hi Ma'am Chu nga taga bungto hiton San Julian nagtrabaho ya Saudi nagkamay adahin na problema ngayon as cleaner adton iya agency kumbaga may pagtaga documents wala na hiya panginanuha nga nadaradaman hadto naggera. Salit pasalamat iya haowa hindi naman nga ginbulig kay although iya la pamasahe adton iya naman gin shoulder niya adton iya pamasahe pag uli kay wala na talaga iya pakahulat darahiton samok imagine makuri kuno talaga didto an ira naman na eksperyensyahan salit pinaagi hini nga balik Pinas balik na buhay program aadi adton iya pasasalamat haowa. Maupay nga era ko ni Owa. Kay bisan mo kung halimbawa anong kwarta, may maabil ni mga kuan, bisan laguti ay natulong kiti ka nga Owa. Maupay naghihap nga tulong haamon mga OFW nga tika nga nagpa-repatriation. Ay, kuwan, ma'am, di ba? Ang nagsagot ha ako ng akong ticket, ma'am, an Owa, Manila to Tacloban, tapos Tacloban to Samar, Owa, naghatag ako ng kuan. Libre ang pamasahe. Hiraan nagkuan namin, tapos pagkaon naman, nakatok airport, pinakaon kami, asya naman mautan ko ng Owa. Kay inaasikaso talaga kami ng mga OFW. Kuan, maupay nga era ko ng Owa. Alright, so amod to iya pag-istorya nga tinuod talaga kay iton iba may daman nasa ring diri iton warahit ka matuuran nga may aday ginahatag ito na gobyerno. So yada ato na kababayan taga dinhi bungto hito na San Julian. So inaruhi bulig dara kay iginkuri samtang nagkakamay-ada dito kasamukan dito naman Middle East nagtatrabaho hiya dito naman Saudi Arabia. Adi naman nga aton ikaduha nga mahiya babatian hiya Ate Gloria Garvo, taga Barangay Divinobo. Iba naman ito niya istorya kay unum nga nasod na Coach UFM adto niya gintrabahuan adton pinaka-orhi dito naman Qatar. So dito na hiya talaga 2025 adto niya mga previous nga mga gintrabahuan okay. Ngan dida na hadton 2025 so nagkamay-adahin problema nga naadi adto niya istorya ni Ate Gloria nga taga Barangay Divinobo. So dinhi aton syudad hito na Borongan. Ako kay Florisa Garbo, taga Barangay Divinobo, Borongan. Florisa. 49 years old. Tapos nakapagtrabaho po ako hanya ng atong gini ka na ako di pa Qatar, April, I think August 17, 2025. So, bali same employer, ikaduha ko na inya nakapagbalik ha ira. Ang una nga ira nga akong tuig nga pagtrabaho ira 2 years, natapos pa na akong kontrata, okay naman. Nga, gindarak na rin maupay, but ini nga ikaduha nga akong paggikan. Parang, dito na nagtikang. So, dito na parang gin-abuse na nira. So, tapos, ako nga, i-break contract ko, kasi diri ko na kaya. Ang irahap pa, tara. Pero ako ng employer, since nga, bago pala ka renew, nadamahan na akong kontrata, second contract, warahiya tutuyang haak, kasi nga, ang ira ginaano, ang ira na gastos, na hand ticket. So, ako ang bibunat, kasi diri ko naman kaya, di ko na naiilog, pag-abuse nila, sexual abuse, verbal abuse, na nag-run away ako. Yun na namin naging case, run away. Tapos, dito ako panalaganhan embassy shelter. So, maloy lang Ginoo, ginkukupahan embassy shelters for almost siguro 2 weeks.
Tapos hiraan na ano dito na ako sponsor nga ihatag ana akon passport, ana akon sahod nga ana akon mga gamit nga wari ihatag. Supposed to be ma-flight up April 3. Tapos ana akon amo ginikan wala niya ihatag ana akon sahod nga ana akon passport. Asya nga inaro aking bulighan embassy OWA. Hiraan na cooperate tapos iragin tawagan na akong sponsor nga ihatag an akon dapat makuha tapos nag-stay akin shelter for almost 2 weeks gida na iragin process tapos maloy lang ginawa na nahiukod akan repatriation yan asya na akon pakauli dinihan April 17 ana akong pagdating from Qatar to Manila assist akan mga taga-uwa DMWD dako na akong pasasalamat kumbaga hindi pala akin pakatagamtam tikang head government nga tika na maihanak nag-inabro diri ak nahiaapito nga mga program dito buro barangay so yan na dako na akong pasasalamat ang DMW OWA nga hinatag ako ni Buli. Tapos tikang dito Qatar hanggang ngadni ha summer. Gin-assist ako ni Red Maupay. Tapos yan ako, nakaabil ako din nga pangkabuhayang program. Asya po itapon igtitikang-tikang para kay diri na iba. Baga nagkaroon na po aking pobya. Asya po yan na nag-ano kami EDT training para makaabil po kami nga bulig nga huhan tikahan OWA. Asya po itakong hindi papasalamat yan. May mga anak. So may daghihapon hi Coach UFM sige daw additional pa no ang pahayag hi Florisa Garvo. Ito sa inasaw anak ko. Pag-istorya niya family. 2009. Bali, ano ka tayo, kaunin ko na ikiya nga country nga sinulod yan. Ano nga mga country? Una ka na sudlan ang Jeddah, tapos Dammam, Kuwait, Dubai, tapos Riyadh, tapos ini naman niya na Qatar. Bukan nagtrato ako. Kasi na akong trabaho dito sa Galoto. Worst ko nga napuntahan nga bansaan Qatar. Darahan yung pagtrato ka di mo upay. Tapos, in the same time, nagkamay gin-abuse mera dito, frustrated abuse, verbal abuse. Tapos, di na tong pa yung time nga nagrarama na nag-start, Anwar, yan. Asya na, lalo, nadugang na ako nervous breakdown binakmaro ko na akong bubuhaton so asat nakikimaluya ka na ako ni sponsor pauli na pero wala maknira tataghin nga mapauli kaya nanalagan na kaya nagkaroon na aking runaway case kaya napasama akan repatriation maluy lang Ginoo ayan hinaan upod ko nitak pamilya asay ako naging papasalamat nga nakatagamtam natin kan hitatong gobyerno yan na labi na OWA DMW nga nag-assist ka from Qatar nga daangan niya Borongan Summer dako po nga salamat ako asapit ala ako yan na parang mag-aano na lang po ako. Sisimula na po ako. Kumbaga din hinakaaton, diri na. At least din hiwagay po ako. Kaya ako na lang po. Kasi po itita ako niya na ginaano. Alis. Si Coach Yufem, iba-iba la talaga adto na ira istorya. Runaway case ngayon, lina katiya, ginawa siya di dahadton iya tatrabahuan cook ngayon hiya di dahadton pinaka orhin niyang trabaho di daha Qatar. Saring niya mo adto niya worst experience ikaunom na niya nga country dida maupay na lakay binuligan hiya han ato na gobyerno labi na damahini kaya nahituon nga adton kasamukan. Alright, so usa na la siguro kay buwasta na la iton iba samtang naghihinangpos kita aton taramdan info sentrum. Di naman hi Ate Marilyn Pinggil taga Barangay Nena San Julian. Iba naman iton iya diri ini dito ha Middle East, dito ini Hong Kong. Kasi ito na balik Pinas, balik hanap buhay program. Diri la ini kanan hiton samok nga nahi
na himo ini darahiton krisis dito naman ha Middle East darahiton gera ini Hong Kong naman. Pero ano naman adton istorya naman ni Nanay Marilyn Pinggil sige daw ko Chiefem aton pamatian. Taga Nina San Julian, Eastern Samar. Nagtrabaho ka Hong Kong, pero waray ko kahuman, 1 year and 3 months la kay. Dara nga wara, susunod anak amuhan, kung ano nakasaad didan akong kontrata. So, han ako datong 1 month okay pa. Han ikaduha na kabulan, kasi ang akong kontrata, dadialysis la ken iya nanay. Tapos magluluto, ithabalay ba punta. Ino sa nga may ada ko ngayon, ginhimo ni madam nga schedule para ha-farm. Siyempre, di maaram talaga kuan hit farm. Anakang binuhat, sinunod aka para ladiak makauli. Kami ko may estudyante, mga college. So, kinagto hit at akin schedule, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. So, danay paket paghihigda ka na dire mga di mahuhuman ang sa kaadlaw. So, ginahabol pa na oras kay kad alas 8 gabi magdadialysis na nga dahit ka alas 8 aga hitlagas. So, anakang binubuhat, kadanay makdiri nakakauli, natawag ka amo nga, sir, ikaw nalit pagdialysis kay kailangan ko tapuson ka magpapakanakan isda. Di, nga tanan kuntahan pa naghahakot akin mga fertilizer. Gintarabaho ko ka para lak may da sukol. Niyan, di maaram. Pero parang hulog damahan langit nga, nagpakadto anakan mga kasangkayan. 5 kami nga na dito. Kinuanakin pulis ngayon, maiha anak niya nga minmamanmanan. Ay kay ano yun nga Pilipina permiin na kadiha yunlong. Yunlong kasi ita, bukid itiya. Hirayo an balay, an mga kabablayan. Hirayo, ako nakakapag-higda dito. Ay ako la. Di one time sinita akin pulis. Ay narang nga, nagaano kamo. Nagbuwa tinagan kami ni Madam Hin adlaw nga maani kami isi-celebrate itang birthday ang isang sangkay. Kakundi ak naghimon alibay, siguro ato kaming kulungan. Di ngayon tinawag akan Madam na inuli akan Domingo hang kulot, tinawag ak na uli ak. Nasuga na maya sige uli. Pagka Lunes, kinato ka labor o Hong nagsumat ak naaro kin advice kun ano tak may himo. Asya namin gintawagan anakin ama nga mag-report kami nga duha. Ngayon gin-advisean niya nga direct asya ka wara mit didtohan iya kontrata. Niyan siguro ambot anon eron karo kaya kanan dito kana din naman ak iba man la nag-assess ta. Pag uli na after 2 days sinering himadam nga kung okay, magbakasyon ka lang na Pilipinas. After 7 days, mabalik ka. Siyempre ako naasa ako na mapababalik ko pa. Oray na, pagdating pa Pilipinas, ora ko nakapunta. Kadamahin akong experience na laking pakakaabil. Yun nga, kuwang ka lang, dama nga salamat. Ano to? Alright, so buwas ta ini Coach Eufem, itutuloy Ate Merns. Di ba makabagbag damdamin iton istorya iton aton mga kababayan ngadto hagawas para lamaduri para hiton pamilya. Pero buwas adihin maupay na may iton istorya buwas tanan ni Nanay Rosario Pineza nga taga Barangay Mantang Taft kakaiba niya kakaiba itiya di. Buwas may data antabayanan na Ate Merns. As in, yung pa itong istorya naman niya. Pero nagpapasalamat Herano, ito na gobyerno, darahini nga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Kabarangay, Sidyan Talaanay, temporaryo kita maglilisensya ato na taramda na Info Centrum. May dapakita 7 minutos pa ugsa mag-alas 3. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey, nga nakabakyang naton di Master Control, Coach Eufem, Ate Pen pumida ini. Otro na sa ring da mga salamat nga na maupay nga kelep haaton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay haaton news update.
Balita lokal, gobyerno probinsyal, Borongan City Health Office nanguna ha World Immunization Week 2026. Kampanya kontra sakit habugos nga Eastern Samar gimparig-on. Kasumpay hini, adyan aton report. Nangunan gobyerno probinsyalhan Eastern Samar upod ang Department of Health ngan City Government han Borongan hapaglunsad han World Immunization Week 2026 ditan Abril 24 ha Barangay Sabang South Covered Court, Borongan City. Kabahinan padayon nga paningkamot nga paparig-un ang proteksyon han kabataan kontra magkaiba-iba nga mga sakit. Hapakikimanggrawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Mark Greg Rodriguez, Provincial Coordinator han National Immunization Program han Provincial Health Office, naging malampuson ang aktibidad kundi sobra 40 nga kabataan na nabakunahan, pinaagihan mga bakuna nga sagupan routine immunization, sugadhan kontra meningitis, tuberculosis, pulmonya, hepatitis, tetanus, ngan iba pa. Gindumara liwat ang ceremonial vaccination ngan serihan health education lectures, tikang may health workers ang DOH, Provincial Health Office, ngan City Health Office, nga ginpapangunahan ni Dr. Patricia Bernadette Apita. Gintalakay dinhan importansyan bakuna, mga nahimuhan immunization program, ngan mga tiarabot nga aktibidad, sugadhan measles, rubella, supplemental immunization activity, ha Agosto yan ang tuig. Ginpahayag ni Rodriguez ngan aktibo nga partisipasyon han mga kag-anak, nagpapakitan padayon nga pagsarig han komunidad ha immunization program han gobyerno. Nagpasalamat liwat ang probinsyal nga gobyerno ha pangunguna ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, ha gobyerno syudad han Borongan tungod han pagbaton han implementasyon han launching. Presente han okasyon hira Dr. Caledonia Alvor, Rural Health Physician, Renanti Araba, Nurse 6 ang City Health Office, Rowena Vilgalino, representante ng Provincial Health Office, National Immunization Program, Gina Marasigan, Development Management Officer 4 han Department of Health, Maricris Capia, Health Promotion Officer han PHO, Josephine Musquesa han PhilHealth Borongan Local Health Insurance Office, ngan Julius Cleto Uy, punong barangay han Sabang South, upudan healthcare workers, barangay officials, BHWs, mga kag-anak, ngan iba pang partners sa kahimsog han Panlawas. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hanutisya panrehiyon, iginhayag naman han pipira nga benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program Con 4P sa Region 8 adun ira mga istoryahan paningkamot ngan kadaugan bisan pa han mga ayat ha kinabuhi. Sumalaha ira mga testimonya dako nga bulig ang programa han gobyerno basi maipadayon nira pag-eskwela mabatunan adlaw-adlaw nga panginahanglan ngan mapauswag ang kahimtang han ira pamilya. Pinaagyan pinansyal nga bulig, family development sessions nga iba pa nga suporta, hinay-hinay nga naabot han mga benepisyaryo don ira mga pangandoy. Upod ha mga istorya an pagtatapos an pipira nga kabataan ha kolehiyo, ha iba-iba nga kurso sugad han criminology, education, engineering and agriculture. May danilawat iba nga nakapasar ha licensure examinations ngan na nagsiserbi na ha ira tagsa-tagsa nga komunidad sugad nga mga profesional. Iginpakita liwat ha ira mga salaysay nga waray pakaulang ang kakablasan ha pag-abutan kadaugan. Lugod na himo ini nga inspirasyon base maningkamot, magsakripisyo ngan magpadayon ha kinabuhi. Gintagan doon han mga benepisyaryo ang kamahinungdanon han igo nga paggamit han bulig tikang ha gobyerno. Upod ang pagkamainan tuson, disiplina, ngan pagsarig ha kalugaringan base makabot ang mas maupay nga kabubuason. Ang mga istorya nagpapamatuod nga pinaagihan 4Ps ngan determinasyon han kada pamilya, posible ang pag-angat tikang ha kapobrihan ngan ang pagkabot han mga pangandoy. Samtang ha ultimo nasyonal nga balita, ginpangunahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adton opisyal nga inaugurasyon han Hibulangan Small Reserva Irrigation Project. Yan na ining adlaw nga nagmamarka hindako nga pag-uswag para ha food security ngan agrikultura ha Eastern Visayas. Sumala ha aton na Pangulo, importante gud ang proyekto para mapauswag ang produksyon han bugas sa rehiyon. Yagin pahayag nga tikang ha usala kaanihan kada tuig, yan na ginlalauman nga magiging duha na ini nga na posible pa umabot ha tulo kung na maupay na pagdumara ang irigasyon nga tubig. Ang 1.1 billion pesos nga proyekto nga ginpatuman ha National Irrigation Administration amoy may kapasidad nga 9
million cubic meters nga reserva nga magahatag padayon nga masasarigan nga supplyhin tubig para ini irigasyon bisan pa panahon han katmara. Ginasakop liwatan na proyekto adton 2,750 hectares nga uma ha mga bungtuhan Vilyaba matag-ob ngan Kananga Leyte ngan direkta makakabenepisyo in sobra 1,821 nga mga parag-uma. Naupod liwatan na sabi kaparte halasabi nga okasyon tinambungan ni Rodel Macapanias, Regional Director han DA Regional Field Office 8 nga nagpapakitan padayon nga suportan ahensya sektor han agrikultura ha rehiyon. Ante sini naasarigla hadiri masasarigan nga oran ang kadamaan nga mga parag-uma ha lugar nga nagreresulta hindako nga kaperdihan ilabi na panahon han katmara. Pinaagihan na programa ginalauman nga magiging mas produktibo ang mga uma magtitikang mas maupay nga ani ngan magpapakisug han ekonomiya han mga komunidad ha probinsya han Leyte. Amini ka barangay naton news update ha oras nga impunto alas 3 at ipen pumida ini utro maupay nga kulop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.